Ano tingin niyo do'n ma'am sa pinakamababa na halaga ng, piso kontra dolyar? Bumagsak 59.35, the latest po ma'am, record-breaking, for the past, time. Anong tingin mo do'n? It means hindi inaasikaso ang economic fundamentals natin despite what the president actually says. Plus, it is also an indication of a loss of confidence. Mababa, wala tayong investors, hindi lumalakas ang piso natin. So now, it takes uh, more pesos on our part in order to import. Ang lakas natin mag-import ng pagkain. Ang repercussions nito is that what we used to be able to buy at a certain price will now be more expensive, particularly if we're talking about imports. Yun na nga ang Pilipinas, despite being an agricultural country, very dependent on food imports. And the reason very dependent tayo ng food imports is because hindi natutulungan yung local production natin ng pagkain, local agriculture, and so on. Hindi naaayos yung sistema. And itong failure na ayusin yung sistema is now resulting in all these high prices. Pati yung mga solusyon natin nagiging problema. The solution to high production costs ng ating agricultural products dito is importation. But with this weak peso, yung importation na yon nagiging problema pa on top of hindi na siya nagiging avenue for a solution. So, ang magsasabi lang natin dito is that if they want kumbaga, kung may intention sila na tulungan pa ang mga mamamayan natin, the time to have done it was yesterday. Hindi pa rin sila gumagalaw. Wala tayong nakikita mga proyekto, bagong polisiya, or even a more efficient execution of the law, such as yung pagbabantay sa smuggling, pagbabantay dun sa mga sa allegations. Kumbaga, dapat imbestigahan yung allegation ni Saldico, kung hindi po ako nagkakamali, na ang lakas ng parang binabayad ng mga importers to a certain person in Malacanang para dun sa privilege nila of being able to import food. Pero dahil ang laki-laki ng hinihingi sa kanila, pinapasa nila ito dun sa consumer, which results in higher prices of food, whether locally produced or imported. So in the end, di ba, kumbaga, it is within the power of the president na ayusin itong problemang ito para kahit paano, in spite of worldwide issues economically, kahit paano sa Pilipinas, mamitigate natin yung problema. Yung kahinaan ng peso, mamitigate natin yung effects, yung taas ng presyo ng lahat ng goods dito sa Pilipinas, mamitigate natin, lalong-lalo na pagdating sa importations. But we do not see the president doing that. So far, all we see the president doing is, alam niyo yun, parang nagpapatay sunog, pero ang ginagamit niyang pangpatay ay pamaypay. Kasi tignan ninyo yung solution niya. The cleanest budget ever, wala naman siyang tinanggal sa pork. Pangako ng 20 pesos na bigas, wala tayong nakitang real work being done. So, yung kahinaan ng peso sa dolyar, it's only going to get worse. And ano ba'y makakatulong para mapaangat po ang trust rating ng presidente? Ma'am, -3. Right now, ang problema kasi dun sa yung problema when it is trust, pag nawawala yung trust, ang tagal mong bawiin yan. Kasi, paano mo ba, the loss of trust ay accumulation yan ng iba't ibang mga action on the part of the president or on the executive. Yung the taking of Rodrigo Duterte, paano mo i-restore yung trust? Paano tayo maniniwala sa isang presidenteng nangako na hindi niya kinikilala ang jurisdiction ng ICC pero tinurn over niya si Rodrigo Duterte doon? Paano tayo maniniwala sa pangulo na nangako ng 20 pesos na bigas? Pero sinusubsidize natin kaya nakakabenta sila ng 20 pesos na bigas pero heavily subsidized, meaning tayo pa rin ang nagbabayad kung bakit naging 20 pesos yon. And it's only offered to a few people. It doesn't really make a difference in the prices ng ibang binibenta na bigas.
O paano tayo magtitiwala sa isang pangulo na nagyabang ng 5,500 flood control projects, pero as it turns out, yung mga proyekto na yon are mere fronts para dun sa korupsyon ng ilang mga kasama niya sa kanyang administrasyon. So, it's going to take a miracle para tumaas yung trust ratings niya. On the approval ratings, it's possible na pagalawin yung baso diyan. Pero he has to be working on it. Nasaan ang mga polisiya para mapababa yung presyo ng pagkain? Nasaan yung mga polisiya para ma-improve ang peace and order situation? Kasi peace and order is directly related to economic recovery. Ano naman ang ginagawa niya to control corruption para yung pera na ginagastos ng gobyerno is more efficient and more importantly, spent here. Pero wala eh. So, nakikita ko nothing actually that he's going to do kung puro lip service lang is going to affect his trust and approval ratings except possibly para lalong bumaba. Opo, other topic naman ma'am, bago si Partner Admar. Sa larangan po ng optics, no, at ng communication, anong tingin mo dun ma'am, doon sa mga kumakalat na issue against First Lady Liza Marcos? Though, sinabi po ng Malacanang na yung mga alegasyon laban sa unang ginang, mga chismis, ay sadyang ipinakalat para po dungisan ang integridad at karakter ng first couple, ma'am. Nag-viral yun eh. Ay, yung bago, Yung bago hindi ma'am, yung masabi eh. itong Yung bago. yung may paggamit di umano ng ipinagbabawal na gamot at saka yung mga sexual conduct, quote unquote, binabasa ko lang itong article ng isa pong pahayagan. Alam nyo, it's very difficult to talk about the First Lady kasi hindi siya public official, sa totoo lang. But she is a public figure. So pwede siyang, public interest pa rin na pag-usapan siya. The problem is, so we've already accepted the fact na hindi sila sumasagot. There is no transparency. Hindi sila open. Hindi sila, and worse, ang nangyayari, pagka pinag-uusapan sila, which cannot be helped, nagagalit sila and they take it out on the people who are talking, the people who are asking questions. Siyempre, pag-uusapan sila, totoo man o hindi ang lumabas, the best solution para sa kanila sa Malacanang is to meet the issue head-on. Ang kaso nasanay tayo, I won't dignify that, hindi yan totoo, pero it's so lame ang datingan. Like, they don't put any effort at all into it. Like, it's very uncomfortable for them na pag-usapan kasi, baka may lumusot, baka may masabi, baka may madulas, less talk, less mistake. Yun ang impression na nakukuha natin. I'm not saying na they should react to every little thing. Pero pag umaabot na sa punto na nagtatanong ang publiko or they're already making snide remarks or it affects the dignity of the office of the president, siguro naman a modicum of addressing the issue at pakalmahin yung mga concerns ng mga tao should be on their top priority. So, hindi nakikita wala tayong nakikitang ganon. So, dumadagdag yung ebidensya sa mata ng publiko na wala naman silang pakialam sa mga ordinaryong mamamayan. They keep doing what they're doing. Ang justification nila, public interest para sa mga tao, para sa publiko, transparency, and all of those motherhood statements. But we know better because their actions speak a lot louder than their PR does.